bumangga sa pader ng isang parking lot sa South Africa. Sa lakas ng impact, nasira ang pader. Nahulog mula sa ika-4 na palapag ang kotse. Tumaob ang kotse at nawasak dahil sa disgrasya. Ang iba pang detalye sa insidenteng yan, maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong June 21, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Barbaric na panghaharas ng China sa huling resupply mission sa BRP Sierra Madre, maituturing na raw na armed attack sa ating puwersa ayon sa isang eksperto. Pero Pilipinas hindi raw kakagat sa mga pambubuyo ng China. Ginawang pambabangga at paninira ng gamit ng ating mga sundalo, tinawag pang professional at restrained ng China. Public hearing ng wage hike sa Metro Manila, sinabayan ng kilos protesta. Ilang kalsada sa Metro Manila isasara ngayong weekend. Rider sa EDSA busway na nagpakilalang pulis, tinakasan ng mga enforcer. At viral ngayon, dalawang pickleball players na extra ang eksena tuwing nakakapuntos. Panahon na raw para gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty dito sa Amerika sa harap ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ang ginawa nga raw ng China sa huling resupply mission, maituturing ng armed attack. Pero nanindigan ng Pilipinas na hindi tayo gagamit ng dahas kahit pa tumitindi ang pambubuyo ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kumbinsido ang maritime security expert na si Ray Powell na armed attack na ang panunutok ng palakol, kutsilyo at pambubutas ng China Coast Guard sa mga rubber boat ng Pilipinas sa huling resupply mission natin sa Ayungin Shoal noong June 17. The Chinese soldiers were clearly armed. Just because they didn't shoot weapons doesn't mean they weren't armed, and it was certainly an attack. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, pwedeng i-invoke o paganahin ng MDT kapag armadong inatake ang Armed Forces of the Philippines, eroplano o mga barko natin. Sa policy guidance mismo ng US Indo-Pacific Command, pinalawak ang ibig sabihin ng armed attack na nangangahulugang kahit anong uri ng illegal use of force na magdudulot ng pagkamatay, injury o pagkasira. Kaya kahit walang ginamit na baril ang China Coast Guard, tingin ni Powell, pwede na raw rason ang nangyari noong Lunes para i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty. Hindi para makipaggera, kundi para mapag-usapan kung paano makatutulong ang US sa mga susunod na resupply mission. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Pero kung si dating Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, hindi pa pwedeng i-invoke ang MDT dahil lang sa panghaharas ng China. Kasi ang requirement armed attack, they use firearms. They didn't use firearms. Maituturing lang daw na escalation ang ginawa ng China. Tingin ni Carpio, pain lang ang panghaharas nila para tayo ang unang pumalag at magpaputok. Pag kumagat tayo, ang firepower nila mas malakas eh. Dapat we'll try to not to fall for their bait. Basta maka-resupply tayo, okay tayo. Pag uwamit ng itak din. Hindi naman ang response mo, atomic bomb kaagad. Paglilinaw naman ng Philippine Navy, hindi tayo kailanman gagamit ng dahas gaya ng China dahil hindi ito kasama sa policy natin sa West Philippine Sea. Anong option natin? Barilin? Hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. O hindi naman tayo nagpabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Naaalarma naman ang Senado sa mas lumalalang tensyon kaya humiling na si Senate President Jesus Escudero sa Department of Foreign Affairs ng meeting para malaman ng Senado kung ano na ang mga ginagawa nating hakbang tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Sa kabila ng marahas na pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal, iginiit ng China na professional pa rin ang ikinilos nila noong Lunes. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, iligal ang pagpasok ng Pilipinas sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Reef dahil hindi raw tayo humingi ng permiso sa kanila. Hindi raw totoo na resupply mission lang ang pakay ng mga sundalo natin. Dahil may bitbit daw na construction supplies ang Pilipinas at tayo rin daw ang sadyang bumangga sa mga Chinese vessel. Ito raw ang nagtulak sa China para gumawa ng professional at kontroladong mga hakbang para pigilan tayo. Nanawagan si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino kay Pangulong Bongbong Marcos na pulungin na ang mga miyembro ng National Security Council o NSC. Ayon kay Tolentino, dapat nang pag-usapan ng Council ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ipinapakita rin daw ng pagpupulong ng NSC na nasa heightened alert ang Pilipinas. Ang NSC ay binubuo ni PBBM, kanyang gabinete at liderato ng Kongreso. Iminumungkahi naman ni Tolentino na isama sa meeting ang mga dating Pangulo ng bansa na sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte. Abiso naman sa mga babiyahe at mamamasyal ngayong weekend, may ilang kalsada po kasi ang isasara sa ilang bahagi ng Metro Manila. Para sa ibang detalye, magbabalita ng live mula sa Quezon City si Dave Abuel. Dave, ano ba ang mga kalsadang maapektuhan at kailan yan pasisimulan? Ruth, magsisimula ng alas 7 ng umaga bukas ang pagbabawal sa mga bus, truck at iba pang malalaking sasakyan na dumaan sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue flyover. Tanging light vehicles lang ang papayagang mag-U-turn sa ilalim ng flyover. May nilagay kasing scaffolding sa ilalim ng flyover para sa retrofitting o pagpapatibay nito. Inabisuhan na ng MMDA ang mga truck at bus na dumaan sa mga alternatibong ruta. Kung galing ng EDSA northbound, pwedeng dumiretso papuntang North Avenue at mag-U-turn sa harap ng Quezon City Academy. Kung nasa EDSA southbound naman, pwedeng kumaliwa sa Quezon Avenue, kaliwa sa Senator Miriam Defensor Santiago Avenue na dating Agham Road, kaliwa ulit sa North Avenue, saka dumiretso sa EDSA. Sa June 29 naman, isasara ang bahagi ng Mindanao Avenue sa pagitan ng Congressional Avenue at Tandang Sora. Layo nitong bigyang daan ang construction ng Tandang Sora Station ng Metro Manila Subway Project. Kaya abiso ng MMDA, maghanda na sa traffic. Meron naman daw mga alternatibong ruta. Pwede ring daanan ng light vehicles ang kagagawa lang na diversion road para makaiwas sa traffic. Ruth, sa ngayon maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng EDSA Corner, Quezon Avenue. Naiipon lang ng saglit ang mga sasakyan dahil sa stoplight. May bahagyang pagbagal lang din malapit sa U-turn slot dahil sa pag-iwas ng mga sasakyan sa mga scaffolding at mga traffic cone habang lumiliko. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Quezon Avenue. Balik sa inyo. Dave, kahit kasi minsan weekend na, no, matraffic pa rin, may sinabi ba silang iba pang mga measures na ipapatupad sakali para mapagaan yung trapiko ngayon sa pagsasara ng ilang kalsada? Usually naman, Ruth, merong nilalagay na mga alternative routes, yung MMDA o kaya yung Department of Transportation. Kung abiso sa mga motorista ang bibigay natin, mas mabuti na bago pa bumiyahe, alamin na yung mga alternatibong ruta para makaiwas na dun sa inaasahang traffic, dun sa mga road closure na ipapatupad. Maraming salamat, Dave Abuel. Sinabayan ng kilos protesta ang pagtalakay sa wage hike sa Metro Manila kahapon. Ang mga manggagawa gusto ng mahigit 500 pisong dagdag sa arawang sahod. Pero malayong-malayo yan sa kaya umanong ibigay ng mga employer. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Isang taon na nakabubuhay, hindi barya-barya. Nagkilos protesta ang ilang labor group sa Quezon City bago ang public hearing sa isinusulong na aumento sa minimum na sahod sa Metro Manila. Ayon sa mga grupo, hindi nakabubuhay ang ngayon 610 pesos na arawang sahod. Dapat bigyan nila ng hustisya ang sweldo ng mga manggagawa. For the past 35 years, no, puro barya-barya at starvation wages ang natanggap ng mga manggagawa na dagdag na sweldo.
Sa public hearing, humiling ang ilang grupo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR na itaas ang minimum na sahod sa 1,207 hanggang 1,360 pesos. Kung ang acting ipipresenta rito ay kayang bumili ng galunggong, kayang bumili ng toyo, kayang bumili ng itlog na 7 pesos, ay tama nga na 610 lang. Di ba nakakahiya? Hindi ba pwede maipresenta rito na kayang bumili ng baka, kayang mag-travel, kayang mangupahan ng maayos-ayos na bahay? Kung mabibigo muli kami, tama lamang kung gano'n na ipanawagan namin ang pagbubuwag ng lahat ng mga wage boards sa buong bansa. Pero sabi ng mga employer, dapat magdahan-dahan sa taas sahod. Marami hong repercussions kapag nag-increase ng minimum wage. Maapektuhan ho yung informal sector natin. Kasi magkakaroon ng wage distortion. It would also deter foreign investments. Kung magtaas daw, dapat hanggang 16 pesos lang. Pinagtawanan lang yan ng grupo ng mga manggagawa. The amount needed to restore based on economic parameters or inflation, sorry to say, it is just 16 pesos, no? On the 610 and 15 pesos on the 573. Salamat naman sa ECOP sa 15 pesos at 16 pesos na proposal. Ayon sa pag-aaral ng UP Diliman, maliit lamang ang epekto ng taas sahod sa inflation o yung pagtaas na presyo ng bilihin at serbisyo. Tatalakayin pa ng NCR Wage Board ang hiling na taas sahod sa mga susunod na araw. Sakaling magkaroon na ng desisyon, pwede pa rin naman daw itong iapela sa National Wages and Productivity Commission o NWPC, kung saan tumatayong chairman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Tayo kung pangunahan, kung maliit ba, tama ba. Tignan natin kung ano yung kanilang mga justification, bakit ganitong amount. Target magdesisyon ang NCR Regional Wage Board sa panukalang taas sahod bago ang anibersaryo ng huling wage order sa rehiyon sa July 16. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kumusay naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Muli na namang makakaranas ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Pag-asa, kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Quezon, Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao. Pulupulong pag-ulan naman ang dala ng habagat sa Metro Manila. Natitirang bahagi ng Calabarzon, Zambales at Bataan. Posible naman daw gumanda ang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng Linggo. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, mahigit 100 lugar sa bansa ang mas mataas ang tsansang makaranas ng baha at landslide pagdating ng La Niña. Binigyan na raw ng DENR ng geohazard maps ang mga lokal na pamahalaan para alam nila kung saan lugar posibleng magkabaha at landslide. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na sa Agosto, posibleng mag-transition ang bansa sa La Niña. Susunod, babae sa Navotas arestado matapos saksakin ang kanyang kapitbahay. Hinuling rider sa EDSA busway, nagpakilalang pulis at tinakasan ang mga enforcer. At sa pool sa video, kotse nahulog mula sa parking lot sa South Africa. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Sugatan ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang babaeng kapitbahay sa Navotas. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Himas rehas at walang mukhang maiharap ang isang babae sa Navotas. Pinagsasaksak niya kasi ang kanyang kapitbahay. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ang 26 anyos na lalaking biktima. Sa investigasyon, lumalabas na pinagsalitaan ng masama ng suspect ang biktima na nooy naglalaro lang daw ng darts. Nagtaray doon sa victim at nagsabi ng hindi maganda. So nagkaroon sila ng hindi pagkakanawaan at sagutan. Tumigil lang daw sandali ang kanilang away nang pumasok na sila sa kanilang bahay. Pero ang babae, kumuha na raw ng panaksak sa kasinugod ng lalaki.
Agad namang nabawi ang patalim na ginamit sa pananaksak. Tinakbo na rin sa ospital ang biktima at nagpapagaling na. Hindi raw ito ang unang beses na nagtalo ang dalawa. Ayon po sa ating investigasyon, ito ay dati ng alitan ng kanilang pamilya. Nasa kustodiyan na Navotas City Police Station ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Nasampahan na rin siya ng reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Antipolo, Rizal naman, arestado ang isang lalaki na isinasama ang menor de edad na kapatid tuwing magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hindi na nakapalag ang lalaking ito matapos silbihan ng arrest warrant sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo kahapon. Yan ay para sa kasong child abuse. Kinilala ang suspect na si alias Rodel, 18 anyos. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa pagnanakaw sa kanilang kapitbahay. Dinamay pa ni Rodel ang kanyang menor de edad na kapatid sa iligal na gawain. Inducing minor to commit a crime kasi alam naman natin pag maliliit mga minor pwede umakyat sa mga madaling tapos buksan yung pintuan. Aminado naman ang suspect na isinama nga niya ang kapatid sa pagnanakaw. Mga bakal na pangkalakal daw ang tinangay nila noong nakaraang taon. Nakaw po kami. Mga pananayin sir, may site mga magulang ko nun. Yan, nagawa namin yan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Antipolo PNP ang suspect habang pinoproseso ang kanyang return of warrant. Wala namang magawa ang babaeng ito nang arestuhin ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa Barangay Kupang sa Antipolo kahapon. 3 linggo umanong minanmanan ng mga otoridad ang 57 anyos na ginang na suspect na nagbabagsak daw ng droga sa kanilang barangay. Katunayan, umaabot pa sa Marikina ang kanyang benta. Doon sa area of operation niya kasi sa Barangay Kupang kung saan boundary siya ng Marikina. Tapos ang mga parokyano niya, mga dayo, iba-ibang lugar. Para sa amin, malaki kasi yung volume na nakuha sa kanyang droga ay malaki. Nasa 140,000 pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa suspect. Dati na rin umanong nakulong ang suspect dahil sa parehong kaso. Aminado naman siya sa iligal na gawain. Totoo po yun. Malalari po kasi akong makakasama sa buhay. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Tinakasan ng isang motoristang dumaan sa EDSA busway ang mga enforcer na sumita sa kanya. Sa video na inilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kahapon, makikitang pinara ang isang lalaking nagpakilalang pulis. Bukod sa pagdaan sa busway, nakatakip din ang plaka ng motor nito. Nang hanapan ng dokumento, naghinala na raw ang mga operatibang wala siyang dalang lisensya at papeles dahil sa paulit-ulit niyang pagpindot sa cellphone. Pinatanggal ng mga enforcer ang takip sa plaka pero, imbis na sumunod, bigla siyang kumaripas. May takip kasi sir eh. Nakuha na raw ng SAICT ang impormasyon ng rider at tinutugis na. Inaalam na rin kung totoo ngang pulis ang rider na naka-uniforme pa nang mahuli. 2 ang sugatan habang nasa 200 residente ang inilikas dahil sa bakbakan ng 2 grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Datu Unsay, Maguindanao. Miyerkules pa nang magsimula ang bakbakan ng 118th Base Command at 105th Base Command ng MILF. Nagpatuloy pa ito hanggang kahapon. Nasunog pa ang ilang bahay sa gitna ng bakbakan. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na agawan sa lupa sa Barangay Met ang ugat ng gulo. Nasa covered court ng barangay ang ilang lumikas habang may mga nanuluyan muna sa kanilang kamag-anak sa ibang lugar. Patay naman ang isang construction worker habang 2 pa ang sugatan matapos bumigay ang ginagawang bypass road sa Davao City. Base sa inisyal na investigasyon, Lunes nang biglang gumuho ang mga bakal sa ginagawang kalsada kaya nadaganan ang 3 biktima. Agad naman silang naisugod sa ospital. Pero binawian din ng buhay kalaunan ang 19 anyos na si JP Oftana. Nakalabas naman na ng ospital ang 2 kasama niya. Proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naturang bypass road. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente at kung sino ang dapat managot.
Record-breaking na heat wave ang iniinda ngayon ng milyon-milyong tao sa Amerika at Europe. Sa ilang bansa, gaya sa Italy, pumapalo na sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Sunod-sunod na rin ang ulat ng mga turistang nawawala at nasasawi dahil sa matinding init. Katunayan, 3 tao na ang naulat na nasawi sa loob ng 1 linggo. Tinatayang aabot na rin sa 45.5 degrees Celsius ang temperatura naman sa ilang bahagi ng Amerika. Dahil dito mas maaga nang binubuksan ang mga beach at public pool para makapagpalamig ang mga residente at turista. Nagbukas na rin ng New York ng emergency cooling centers sa mga library at senior center. Sa gitna rin ng matinding init, kaliwat ka ng mga wildfire ang sumiklab gaya sa California at New Mexico. Sa South Africa, patay ang isang lalaki matapos mahulog ang kanyang sasakyan mula sa ika-4 na palapag ng isang parking lot. Sa video, kitang humaharurot ang sasakyan ng biktima at nagtuloy-tuloy hanggang sa pader. Nawasak naman ang pader kaya nahulog na ang sasakyan sa baba. Nakataob na ang sasakyan ng mahulog at yuping-yupi ang itaas na bahagi. Naipit ang driver nito na isang senior citizen. Wala nang buhay ang biktima nang makuha ng mga rumespondeng paramedic. Hindi pa malinaw kung bakit humarurot ang biktima sa loob ng parking lot. Samantala, isang Pinoy ang kabilang sa mahigit 900 na raang namatay sa gitna ng Hajj pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, namatay ang naturang Pinoy dahil sa heat stroke. Umaabot na kasi sa 51.8 degrees Celsius ang temperatura sa Mecca nitong mga nakalipas na araw. Ngayong taon, nasa 1.8 million ang sumabak sa pilgrimage. Bahagi ito ng tinatawag na 5 Pillars of Islam, kung saan obligado ang bawat Muslim na mag-pilgrimage sa Mecca 1 beses sa kanilang buhay. Susunod, Iran pinataob ang the Netherlands para sa ikalawang sunod na panalo sa Volleyball Nations League. Mga Pinoy athletes na lalaban sa 2024 Paris Olympics, binigyan ng send-off. At netizens, aliw na aliw sa synchronized gimmick ng 2 pickleball players. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontlines sa umaga. Tuloy ang winning streak ng Iran laban sa higher-ranked team sa Volleyball Nations League. Matapos ang panalo nila sa Amerika noong isang gabi, pinatumba naman ngayon ng Iran ang Netherlands sa loob din ng 5 sets. Nakadalawang sunod na panalo bigla ang Iran matapos matalo sa unang 8 laro. Lumit naman ang tsansa ng Netherlands na makapasok sa VNL playoffs. Pinalaki naman ng Canada ang posibilidad na makapasok sila sa Final 8 ng VNL matapos nilang lampasuhin ang Germany. Mula ika-7, nasa ika-5 pwesto na ngayon ang koponan sa likod ng 6 wins at 4 na talo. Masisiguro ng Canada ang pwesto sa final round kung makaisa sila sa huling 2 laban kontra Brazil at Netherlands. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang mangunguna sa send-off ng mga atletang ipadadala ng bansa sa Paris Olympics. Gaganapin ito mamaya sa Marble Hall ng Ayuntamiento de Manila sa Intramuros. Mauuna nang lumipad ang ilang mga atleta para magdaos ng training camp sa Metz, France. Inaasahan ding dadalo sa send-off ang sports officials gaya nina Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino at Philippine Sports Commission Chair Richard Bachman. Sa ngayon, may 15 atletang Pinoy nang nakapasok sa Paris Olympics.
sa netizens ang gimmick ng dalawang pickleball players sa Bicol. Naglalaro ba kayo niyan? Uso yan no? Gusto kong subukan. Oo. Gusto kong subukan yan. Meron tayo dyan sa tapat. Malapit lang. Ito ang ibang players kasi. Appear lang tuwing nakakapuntos. Oo, kasi di ba pag nakascore, good job. Good job. Or sisigaw. O sisigaw. Palakpakan. Pero mga kapatid, ang duo na to very extra ang selebrasyon nila sa court. Panoorin nyo. Game na game ang dalawang estudyante na to sa kanilang laro ng pickleball sa Bicol University. Nang di na naibalik ang bola sa kanila, sabay tumambling ang teammates. Parang naging runway pa ang court nang makascore ulit. Pang Miss Universe kasi ang synchronized twirl ng dalawa. Okay. Pak! Sabi ng uploader, naglaro raw sila para sa PathFit subject o physical activities toward health and fitness. Sayang nga lang daw na hindi sila umabot sa championship. Di sana, nakapag-split na raw silang dalawa. Kayang-kaya ni Andre yun, no? Split? Oo. Hindi. Ay, iba yun sa'yo, cartwheel. Yung cartwheel. Yun ang specialty. Pero alam mo sa volleyball, ganun din minsan yung mga pag nakakapuntos din, talagang sa swag. yung celebration nila. Nakakatuwa kasi. Ibang klaseng perform yan. Kaya yung mga manonood talaga enjoy na enjoy din. Sa tayo ngayon, anong gagawin natin? Kaya mo na yan. Ikaw na lang. Salamat At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paborito morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Dahil Biyernes na, itodo na natin. Pang-weekend pasyalan ba kamo? Good morning mga kapatid! Mahigit 30 world tourist attractions ang pupuntahan natin ngayong araw. Join tayo sa binisitang pasyalan ni Maui na trending sa iba't ibang mga atraksyon dito inspired by famous landmarks sa mundo. Tara na, samahan niyo po ako dito sa the happiest place in Cavite.